Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa atin na naririto ngayon upang magsama-sama sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang tunay na pakikipagkapwa. Sa mundong puno ng mga hamon, pagkakaiba, at hindi pagkakaunawaan, ang tunay na pakikipagkapwa ay isang paalala na tayo ay tinawag hindi lamang upang maglingkod sa Diyos, kundi pati na rin sa ating mga kapwa. Ang mga talata mula sa unang Juan, Kabanata 1, talata 3-4, ay nagsasabi sa atin kung paano ang tunay na pakikisama na nag-uugat sa ating relasyon sa Panginoon. Ang pakikipagkapwa ay di lamang tungkol sa pagiging mabuti sa iba, kundi ito ay isang mas malalim na relasyon na nagsisilbing tulay para tayo ay magkaroon ng kagalakan at kapayapaan. Hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa Diyos at sa ating kapwa. Naway maging bukas sa ating mga puso at isipan upang matutunan natin ang kahulugan ng tunay na pakikipagkapwa at kung paano ito makatutulong sa atin upang maging mas tunay na saksi sa pag-ibig ni Kristo sa mundong ibabaw. Unang Juan, Kabanata 1, 3-4. Ipinasikat namin sa inyo ang aming mga nakita at narinig upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin. At ang aming pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang ang aming kagalakan ay maging ganap. Mga kapatid, sa mga talatang ito, binabahagi ni Apostol Juan ang layunin ng kanyang pagsulat, ang magkaroon tayo ng pakikipagkapwa. Hindi lamang sa mga tao, kundi ang pakikisama natin sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ipinapaabot ni Apostol Juan sa atin ang isang mahalagang mensahe. Ang tunay na pakikipagkapwa ay nakabatay sa ating relasyon kay Jesus. Sa buhay Kristiyano, ang pakikipagkapwa ay hindi lamang isang pagtulong sa kapwa o pagbuo ng mga relasyon. Ang tunay na pakikipagkapwa ay may layunin. Ito ay upang magtaglay ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Sabi ni Apostol Juan, isinusulat namin ito upang ang aming kagalakan ay maging ganap. Ang kagalakang tinutukoy ni Apostol Juan ay ang bunga ng pakikisama sa ating Panginoong Hesus at sa isa't isa. Hindi ito pansamantalang saya, kundi isang kagalakan na nagmumula sa ating espiritual na koneksyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pakikipagkapwa na tinutukoy ni Apostol Juan ay isang uri ng komunidad, isang komunidad ng mga mananampalataya na ang relasyon ay nakasalig sa ating Panginoong Hesus. Ito ay ang pakikisama na nagdudulot ng kaligayahan hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa Diyos. Kapag tayo ay may tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus, tayo ay nagiging bukas at handang makipagkapwa, magbahagi ng mga ating mga buhay at magsanib puwersa para sa misyon ng Diyos dito sa mundo. Mga kapatid, ang tunay na pakikipagkapwa sa mga Kristiyano ay nag-uugat sa ating pakikisama sa ating Panginoong Hesus. Bawat relasyon natin sa iba, sa pamilya, sa mga kaibigan at sa mga simbahan ay dapat magbunga ng tunay na kagalakan. Kagalakang nagsisimula sa Diyos at dumadaloy sa ating buhay. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, tinatawag tayo upang ipakita ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa at maging saksi ng Kanyang kabutihan
sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa. Habang pinagninilayan natin ang talatang ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko pinalalago ang aking pakikipagkapwa bilang Kristiyano? Ang relasyon ko ba sa Panginoong Hesus ay nakapagbibigay ng kagalakan at pagmamahal sa iba? Paano ko maipapakita sa mga tao sa paligid ko ang tunay na pakikipagkapwa na nagmumula sa Diyos? Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa pagpapakita ng tunay na pakikipagkapwa sa amin. Salamat sa biyaya ng pagiging bahagi ng iyong pamilya at komunidad ng mga mananampalataya. Naway matutunan naming ipakita ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa sa aming mga kapwa, upang magdala kami ng kagalakan at pag-asa sa bawat relasyon na aming pinapalago. Tulungan mo kami na maging bukas, tapat at maasahan sa mga taong kailangan ng pag-ibig at tulong at magpatuloy sa pagpapalaganap ng iyong salita. Ito ba ang dalangin sa pangalan ni Jesus? Amen.